Isang babaeng reporter na magpapanggap bilang milyonarya ang maikakasal sa isang sikat na piloto. Magagawa niya kayang makatakas sa peking kasal o mananatili siya sa relasyon na hindi naman para sa kanya. Bakit ba kasi hindi na lang ikaw ang magpunta? Hindi naman na to panahon ng mga ninuno nyo para mahiya ka pang mag-decline sa arranged marriage nyo, di ba? Iritableng tanong ni Hara. Hara, kung kaya ko lang yan, gawin. Bakit hindi, di ba? Sa tingin mo ba, hindi ko sinubukan yan? Naiiyak na sagot ni Lian. Lian, reporter ako at hindi artista. Hindi ko alam ang sikot ng gulo nitong kasalan nyo. Tapos, ang gusto mo, ako ang mapapakasal doon? Mabuti sana kung hindi niya iisipin na magkaibang tao tayo. Hindi niya talaga iisipin na ibang tao ka. Never pa kami nagkita ni Antonio. Saka sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nakaplano na ang lahat. Wala ka nang poproblemahin after ng honeymoon. Tugon ni Lian. Lalong napasapo ng noo si Hara nang marinig ang salitang honeymoon. Best friends tayo. At alam mo na iniingatan ko ang virginity ko. Para sa taong mapapangasawa ko. Tapos sasabihin mo sa akin na sasama ako pati sa honeymoon? Hara, mataas ang tolerance mo sa alak. Kaya sure ako na malalasing siya kung gugustuhin mo. Mukha namang mabuting tao yung fiancé ko. Kaya hindi kanya sasaktan o pupersahin. Sinserong wika ni Lian. Ano? Mukhang mabait? Kakasabi mo nga lang sa akin nung nakaraan na babaero ang fiancé mo, di ba? Sabihin mo nga sa akin lang totoo, Lian. Bakit ba hindi mo harapin tung gusot mo? Bakit kailangan makihati ako sa problema mo? Buntis ako at di ko kilala kung sino ang tatay ng dinadala ko. Napamura na lang ng paulit-ulit si Hara. Ano ba naman yan, Lian? Akala ko ba nag-iingat ka? Napaluhan na lang si Lian kaya walang nagawa si Hara kundi tabihan ang kanyang kaibigan. Hindi ko naman expected na mabubuntis ako. Alam mong aalisan ako ni Lola ng mana pagdalaman niyang nabuntis ako ng ibang lalaki. Kaya kailangan maikasal muna ako para makuha ko ang pera. Pagkatapos nun, magsasampa agad ako ng annulment. Paliwanag pa ni Lian. Sa isang banda, alam ni Hara na siya lang ang makakatulong sa kanyang kaibigan. Ulila siyang lubos at malayo sa kanya ang kilalang kamag-anak. Tapos na rin siya ng koleyo, kaya hindi siya mapapahiya pagdating sa pakikipag-usap. Pero sa kabila nito, hindi niya sigurado kung anong mangyayari kapag pumayag siya. Samantala, wala pa rin ba? Inis na tanong ni Antonio sa kanyang pinsan na si Kenji. Wala pa nga eh. Mukhang maiindiyan ka, bro. Natatawang tugon nito. Inis na napatingin si Antonio sa kanyang pinsan. Wala pang babaeng nang Indian sa kanya. Madalas ay nahuhulog ang lahat dahil sa itsura at yamang meron siya. Baka naman, natagalan lang siyang mag-ayos. Alam mo na, ngayon, ang pinakauna naming pagkikita. Gusto niya lang magpa-impress sa akin. Ilang sandali pa at nagkagulo ang tao sa labas. Lalo na nang matapos ang pagmamarcha ng iilang bisita. Muling isinara ang gate ng simbahan at nagumpisang tumugtog ang lumang kanta. The entrance of the bride! Sambit ng punong tagapamahala. Inip na napatingin na lang si Antonio sa pagbukas ng gate. Ngunit nawala ang kunot ng kanyang noo nang makita ang babae na may porselan ng kutis at papang-akit na mata. Damn, hindi ko naisip na maganda pala talaga ang babaeng pinakasal sa akin ni Dad. Habang lumalapit ang dalaga, ay lalong natataranta si Antonio. Pakiramdam niya ay gusto nang lumabas ng puso niya sa sobrang kabang nararamdaman. Is this even real? Tanong pa niya sa isipan.
Iniabot ng binata ang kanyang kamay para maalalayan ang bride-to-be. Akala pa ni Antonio ay mapapahiya siya nang titigan lang ang kamay niya ng dalaga. You look dashing. Napalingon si Hara sa binatang nakangiti sa kanya. Hindi niya magawang ngumiti dahil sa kanyang sitwasyon. Kikiligin siguro ako kung nasa ibang sitwasyon kami nagkakilala. Mas gwapo ang lalaking to sa personal kaysa sa litratong pinakita ni Lian sa akin. Komento niya sa isipan at binalik ang tingin sa pari. Ang seremonyas na ito ay inorganisa ng simbahan upang saksihan at basbasan ang dalawang taong nais magsumpaan. Kaya naman, bilang tagapanguna ng simbahang ito, nais kong itanong kung may nais bang tumutol sa kasalang ito. Wika ng pari. Gustong-gustong itaas ni Hara ang kanyang kamay at tumakbo palabas ng simbahan. Kaso, pumapasok sa isip niya si Lian na siya nagmumukmok sa silid nito. Kung wala, maaari na nating simulan ang kasal. Nakangiting wika ng padre at kinuha ang inihandang manuskripto. Nagbasa ito ng ilang bersikulo sa Biblia bago humarap sa dalawa. Isang bagay ang siyang natutunan ko bilang saksi sa mag-asawa na aking ikinasal na noon pa. Panghawakan niyo lamang ang unang pag-ibig sa isa't isa. Ikaw ba, Antonio Zoro de Laria, ay handang samahan sa hirap at ginhawa si Lian Manzano? Yes, Father. Mabilis na sagot ni Antonio. Bumaling ang pari kay Hara at nginitian ito. Ikaw naman, Lian Manzano, handa ka bang magpasakop sa iyong asawa at maging kahati niya sa kalungkutan at kaligayahan? Ilang beses napabuntong hininga si Hara habang nakatingin sa pari. Opo, Father. Ang pag-ibig ay hindi lang natatapos sa kilig at saya. Antonio Zoro de Laria, handa ka bang samahan ang asawa mo sa sakit at kalusugan? I do. Lian Manzano, handa ka bang mahalin ang iyong asawa sa kabila ng anumang bagay na maaari niyong hindi pagkasunduan? Pakiramdam ni Hara, gusto niyang masuka sa mga itinatanong ng pari. Hindi siya mapakali, lalo na at hindi niya alam ang tamang nararamdaman. Sa huli ay pinili niyang tumango nang mapansing nakatitig na sa kanya ang fiancé ng best friend niya. Yes, Father, I do. Sagot ni Hara. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nakangiti sa kanya ang pari. Buong akala niya ay tapos na ang kasal nang magsalita muli ang padre. Sa pagitan ng pangako, mapangahawakan ito ng kabiyak at maaalala sa bawat araw at yugto ng buhay. Kayo ay isa. You may say your vows. Nakangiting tura ng padre. Napilitang humarap si Hara sa kanyang papakisamahan. Nakangiti ito sa kanya na parabang nangaasar, kaya pilit niyang nilabanan ang huwag umirap dito. You are beautiful as ever, my love. Wala akong nakikitang ibang babae na mas maganda kaysa sayo. Nakakahumaling din ang pagtaas ng kilay mo, lalo na ang pagkagat mo ng labi sa tuwing pinipigilan mong sabihin kung gaano mo ako kamahal. Kaya pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan at magiging masaya ang buong buhay mo na ako ang iyong kasama. Marubdob na wika ni Antonio. Napatiimbagang na lang si Hara sa kanyang nakikita. Gusto niyang sapakin ang lalaki dahil pakiramdam niya ay napakababa ng tingin nito sa kanya. Napahugot na lang siya ng malalim na hininga at tinitigan ang mayabang na binata. You look undeniably gorgeous, my sweetie patuti. Paunang wika ni Hara na nagpabura ng ngisi sa labi ni Antonio. Sobrang saya ko na makasal sa'yo para matapos na rin ang pangamba kong basta mo na lang akong iwanan
para sa ibang babae. At lalo akong masaya dahil mahal mo ko. Pangako ko sa'yo na paliligayahin kita habang nasa tabi mo ko at mamahalin kita ng higit pa sa pagmamahal na kaya mong ibigay. Buntikan nang magtunog sarkastiko ang boses ni Hara, kung hindi lang siya matamis na nakangiti sa lalaking katapat niya. Hindi ko alam na ganito ang klase ng pagmamahalang meron kayo sa isa't isa. Nakakatuwang masaksihan ng ganito. Biro pa ng padre sa dalawa. Sa patnubay at basbas ng buong may kapal, dalangin ko na magbunga ng pagmamahalan at kapayapaan ang inyong pagsasama. Hindi man perpekto ang isa't isa, ngunit tatandaan nyo na kayo ay iisa na at hindi mapaghihiwalay ng sino mang tao. Sa araw na ito, itinakda ng Panginoon na sina Antonio Zoro de Laria at Lian Manzano ay ganap ng mag-asawa. You may now kiss the bride. Lalapit na sana si Hara para hagkan sa pisngi si Antonio nang kabigin nito ang kanyang bewang at magtama ang kanilang katawan. Sobrang excited ko nang malaman kung paano ako paliligayahin ng asawa ko. Nakangising wika pa ni Antonio. Talaga? Gusto kong pasayahin ka hanggang sa mapunit yung nguso mo at kailanganin mo ko para tahiin ang gilid ng bibig mo. Malambing na sagot ni Hara. Mukhang mas gusto ko makita sa araw-araw ang asawa ko kung paano siya magiging brutal para sa akin. Are you a virgin, Mrs. Delaria? Pangaasar pa ni Antonio. Sasagot na sana si Hara nang bumaba ang labi ni Antonio sa kanya na parabang kinuha ang pagkakataon para lumalim ang halik sa kanya. Sinubukan niyang itulak ang dibdib nito pero nahawakan ni Antonio ang kanyang kamay at nilagay sa batok nito. Matapang pa sa matamis na bayabas ang lasa ni Mrs. Delaria. Mapang-asar na wika ni Antonio. Halos kapusin naman ng hininga si Hara nang magkahiwalay ang kanilang labi. Tinitigan niya ng masama si Antonio pero kinindatan lang siya nito. Hindi ako makapaniwala na ito ang lalaking napili ng lola ni Lian para sa kanya. Arugante, bastos, mayabang at babaidor. Lumapit si Antonio sa kanyang asawa at binulungan ito. Huwag ka masyadong magtaray. Alam kong nabitin ka pero maraming bisita. Nariyan ang iba't ibang investors ng kumpanya ko at malayong mga kamag-anak mo. Biglang natauhan si Hara at inilibot niya ang tingin sa paligid. Sa pagkukwento ni Lian, hindi maayos ang tungo nilang magkakamag-anak. Malaki at mayaman ang pamilya ng best friend niya. Pero sa sobrang layo ng mga loob nila sa isa't isa, halos hindi na sila magkakilanlan. Sigurado ako na pumunta lang ang mga tiyahin na tiyuhin ni Lian dito para siguraduhin na makakasal siya at totoong may karapatan ito sa mana. Halata namang gusto na nilang umalis sa simbahan na to. Usal ni Hara sa kanyang isipan. Pagdating nila sa reception, naupo na lang si Hara sa isang tabi at kumain ng paborito niyang pansit. Pero gulat siyang napatingin sa lalaki na tumabi sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Kumakain. Kasal ko rin naman to, di ba? Humanap ka ng ibang lamesa. Ayoko makatabi ka rito. Paano kung ayoko? Mapanuring tinitigan ni Hara si Antonio at walang sabing tumayo. Kukuhanin niya na sana ang sariling plato nang pigilan nito ang pag-alis niya. Bitaw. Bakit ba ang sungit mo? Meron ka ba? Wala kang modo, no? Sayang ang pinagpaaral sa'yo ng magulang mo. Kung ganyan ka lang din kabastos. Nagtatanong lang naman. Alam mo na, para mamaya, sungit mo. Natatawang sambit pa ni Antonio. Doon lang naalala ni Hara na kailangan niya pa palang sumama kay Antonio para sa honeymoon. Gusto niyang batukan ang kanyang sarili
dahil napapayag siya ni Lian sa lahat ng ito. Siguraduhin lang talaga ni Lian na may plano siyang matino pagkatapos niyang makuha ang mana niya at mahanap ang tatay ng bata. Kundi, pababayaan ko talaga siya sa problema niyang to. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Don't imagine things. Huwag kang mag-alala. Lahat ng babae ko, walang reklamo. Nakangising sambit ni Antonio. Sinadya niya pang magyabang para inisin ang kanyang asawa. Lalo na at namamangha siya sa tuwing namumula ito sa inis dahil sa pangaasar niya. Gusto ko yung ideyang yan. Pero mas maganda kung magpapakondisyon tayong dalawa, di ba? I would love the idea. Pero wala akong balak magpakalasing. Napaar ko ang isang kilay ni Hara at lumapit kay Antonio. Mahina ka ba kapag lasing? O sadyang takot ka lang na baka hindi mo mapatunayan ang sarili mo mamaya? Akala ko ba gagawin mo ang lahat para sa pagsasamang to? Wala ka palang sinabi, Mr. Delaria. Napangiti si Antonio sabay tingin sa pulang labi ng kausap. Challenge ba sa akin yan, wife? Siguro. Ano sa palagay mo? Mapaglarong ngisi ang nakalapat sa labi ni Hara habang nasa isip niya ay kung paano makakaalis sa pupuntahan nila mamaya. Kung tumakas na lang kaya ako, bago pa kami makasakay ng yate. Ang problema lang, baka hindi pa tapos ni Lian ng papeles dahil kakasal niya lang sa Porcio Pilatong to. Deal. Halukip-kip ni Antonio at inalalayan ang kanyang misis papuntang wife fountain. Tell me, may mamanahin ka rin 'di ba? Kaya ka pumayag? Casual na tanong ni Hara. Ganun na nga. Maikling sagot nito. Ganoon kahalaga sa'yo ang pera? Para ipagkait mo sa sarili mo ang kaligayahan na gusto ng katawan mo? Naiiling naturan ni Hara at naupo sa gilid ng table. Nagmamalinis ka ba? Pera lang din naman ang gusto mo sa kasal na to. Natatawang sagot ni Antonio. May boyfriend ka ba? Bago tayo kinasal? Nagsalin si Hara ng alak sa baso ni Antonio. Wala. Sakit lang sa ulo ang mga ganyan. Paano mo naman nasabi? Maalay mo na ako talagang para sa'yo. Naisip mo bang pwede naman tayong maghiwalay after a year? Annulment, ganun. Okay sa akin dati. Pero ngayon, parang ayoko na. Ha? Bakit naman? Sanay kang mong babae, kaya mahihirapan ka kapag nakatali ka sa akin. Hindi sa mangingialam ako sa'yo pero ayokong hindi ako respetuhin ng tao dahil lang sa libog mo. Gusto ko yung pagiging prangka mo. Sabihin mo nga, di ka ba nagagapuan sa akin? O kahit na-attract man lang? Okay naman yung mukha mo. Mukha namang walang mali sa'yo. Hindi ka na-attract sa akin. Nasaktan mo ang ego ko ah. Sino may sabi sa'yong may pakialam ako kung masaktan ang ego mo? Para sabihin ko sa'yo ang totoo. Ayos lang sa akin na may iba kang babae. Basta't huwag ka lang magpapakita sa akin ha. Abusado mo naman masyado kung babaedor ka na nga tapos makapal pa mukha mo, di ba? Sino may sabi sa'yong mambababae ba ako? Napangisin na lang si Hara at kinuha ang 2 bote. Hindi nagtagal ay tinamaan na si Antonio ng alak. Pero ramdam ni Hara na maging siya ay bahagyang nakakaramdam na rin ng kalasingan. Kaya bago pa dumilim ay dumiretso na ang 2 sa yate na pagmamay-ari ng pamilya Delaria. Parang nagiging 2 ka na sa mata ko. Ikaw rin. Hindi ka ba naiinitan sa gown na suot mo? Lasing na sabi ni Antonio. Bigla na lang inalis ni Hara ang nakasabit na gown niya. Inalis rin niya maging ang heels na nagpapahirap sa paa niya. Pero nang makita ni Antonio na nahihirapan itong alisin ang zipper sa likuran, tinulungan niya ito.
Bakit? Tanong ni Hara matapos marinig ang ilang sunod-sunod na pagmumura ni Antonio. Napatili na lang siya nang buhatin siya nito papasok sa cabin. Anong gagawin mo, ha? Ipinasok kita kasi baka makitaan ka ng iba. Ang lalaki pa naman yung mga dibdib mo. Mamaya, may makasilip pa dyan. Turan ni Antonio. Lalabas na ako. Napatango na lang si Hara at nahiga sa kama. Inalis niya ang gown na suot at napapikit na lang siya dahil sa kalasingan. Buong akala niya ay nakalabas na si Antonio, pero nagulat siya nang mariin itong nakatingin sa kanya. You have the perfect shape, wife. Napaisip ako kung anong pakiramdam kapag nakalapat ang kamay mo dyan sa dibdib mo habang hinahalikan kita. Sensual na wika ng binata na nakapagpait sa katawan ni Hara. Imbes na takpan ni Hara ang kanyang kahubaran, nagawa niya pang mapangisi. Sa tingin mo ba, gugustuhin ko yon? Let's see. Biglang pumatong si Antonio sa ibabaw ni Hara at tinalikan ito bago pa makapagsalita. Ramdam ni Antonio kung paano siya itinutulak ni Hara, pero naging masigasig siya hanggang sa maramdaman na tumutugon na ito sa halik niya. Hindi ko dapat sinabi ang bagay na yun, lalo na sa isang babaerong gaya ni Antonio Zoro de Laria. Mukhang akala niya gusto ko ang nangyayari, pero hindi na talaga sumusunod ang katawan ko sa utak ko. Masama ang ganito. Saad ni Hara sa isipan. Napaarko pa ang kanyang likod nang sumimsim si Antonio sa tuktok ng kanyang bundok. Zoro! Natigilan si Antonio at napatingin sa nakapikit niyang asawa. Yes, wife. Nakangiting usal niya. Hindi nakasagot si Hara dahil sa sensasyong nararamdaman. Impit pa siyang napaungol nang alisin ni Zoro ang natitirang saplot sa kanyang katawan. You made me the madman and the happiest man, Lian. Mahinang sambit ni Zoro. Akala niya ay matutuwa ang kanyang asawa, ngunit bigla siya nitong tinulak. Why? Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Tila naguguluhan pa si Hara sa kanyang isinagot. Hindi mo ba gusto ang pangalan mo? Pakiramdam ko, formal ka masyado sa akin kapag ganun. Pagdadahilan ni Hara, pero sa isip niya ay gusto niya nang batukan ang kanyang sarili. Papayag ako kung Zoro lang din ang itatawag mo sa akin. Bakit? Gusto kong ganun ang tawag mo sa akin dahil ikaw lang ang tumatawag sa akin na gamit ang second name ko. Deal? Walang salita ang lumabas sa labi ni Hara. Bagkus, tinawid niya ang pagitan nila ni Zoro. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng tapang para hayaan itong hawakan siya sa kung saan nito gusto. Virgin ka nga. Hindi makapaniwalang sambit ni Zoro. Inis na napatingin si Hara at tinitigan ito ng masama. Subukan mong alisin yan. Mapapalo kita ng bote sa ulo. Mahinang natawa si Zoro at hinalikan ang kanyang asawa. Dahan-dahan niyang ipinapasok ang kahabaan sa loob nito hanggang sa makapag-adjust si Hara sa kanya. Sinasabayan naman nito ang bawat galaw ni Zoro sa ibabaw hanggang sa maabot nila ang rurok. Sa palagay ko, gusto na kita, misis ko. Mahinang turan ni Zoro sa tulog na estado ni Hara. Kinabukasan, nagising si Hara nang may kung anong gumagalaw sa dibdib niya. Napasinghap pa siya nang maramdaman ang kagat sa mismong tuktok ng dibdib niya. Sandali nga! Napasigaw si Hara at sinampal ang mukha ng lalaki na sumisip-sip sa dibdib niya. Ano ginagawa mo? Huh? Tila wala pa sa ulirat na tanong ni Zoro. Hindi pa naginip yun? Tarantado ka ba? Ay, anong panaginip? Inis na tanong ni Hara at tinakpan ang kanyang sarili
bago tumayo. Bigla siyang nakaramdam ng masakit sa pagitan ng ngita niya, kaya napaupo siya bigla. Yung kagabi, ilang beses ba naming nagawa yun? Gumamit ba tayo ng kondom kagabi? Tanong ni Zoro. Biglang napalingon si Hara rito at pareho silang kinakabahang nakatingin sa isa't isa. Hindi ko maalala. Dahil Mahinang usal ni Zoro at napahilamos pa ng mukha. Paano na yung trabaho ko? Paano kung may mabuo? Anong gagawin ko? Tulirong tanong ni Hara. Lumapit naman si Zoro para yakapin ang kanyang asawa at sabihin na papanindigan niya ang bata. Pero agad itong lumayo sa kanya na para bang may nakakadiri siyang sakit. chill. Iko-comfort lang sana kita. Comfort? Comfort mo mukha mo. Kung di ka engot at lumabas ka sana ng kwarto, di walang problema. Sige no kaya, ang umila sa akin kagabi. Nung magbabanyo sana ako. Sino kaya ang panay ang request na ulit-ulitin yon? Pumayag ka naman Saka, nasarapan ka rin. Aminin mo. Hindi makapaniwalang nakatingin si Hara sa mayabang na si Zoro. Kung may hawak lang akong kutsilyo, nasaksak na talaga kita. Hindi ganyan ang nasabi mo sa akin kagabi. Ang sabi mo, isagad ko at bilisan ko. Nakalimutan mo na. Pwede namang ulitin natin para muli mong maalala. Pilyong sambit ni Zoro. Inis na lumabas na lang si Hara ng cabin at naganap ng CR pero wala siyang nakita. Kaya bumalik siya sa cabin kung saan niya naiwan si Zoro. Pero nang matapat siya sa pintuan, narinig niyang may kausap itong babae. Ganyan ka ba katanga, Hara? Nakipagtalik ka sa asawa ng best friend mo? Ang lalaking mamamatay kung hindi nakapang babae. Ano mo bang ina-expect mo, Hara? Ang panagutan ka niya dahil virgin ka? Nakaramdam siya ng asidong gumuguhit sa puso dahil sa sariling iniisip. Binuksan ni Hara ang pintuan at hindi pinansin si Zoro. Pinulot niya ang undergarments na gamit niya kahapon maging ang nightgown na pangloob niya. Pumasok siya sa banyo at doon tahimik na umiyak. Samantala, Masaya ako sa huling trabaho mo para sa akin, Miss Thomas. nakangiting wika ng boss ni Hara. Thank you po, ma'am. Sa totoo lang, akala ko hindi niyo po talaga magugustuhan yung article. Sambit ni Hara. Ilang linggo niyang pinagpuyatan ng article na kanyang ipinasa sa pag-asang makakakuha siya ng promotion. Bakit naman hindi ko magugustuhan? I believe in you, Miss Thomas. Kaya nga, pinag-iisipan namin kung sa'yo ba namin ibibigay ang promotion. Namilog ang mga mata ni Hara nang marinig iyon. Matagal niya nang gustong ma-promote. Sa 3 taong serbisyo, iisa lang ang gusto niyang maabot, ang makapag-report ng tungkol sa edukasyon at kalusugan. Talaga po? Ano po bang content na susunod kong ipapasa? Excited na tanong ni Hara. Iniabot ng boss ni Hara ang isang folder kung saan nakalagay ang mismong details na kailangan niyang malaman. Ngunit ang malaking ngiti sa kanyang labi ay nabura nang makita ang pangalang nakasulat. Kilala mo? Tanong pa ng ginang nang makitang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Hara. Paanong hindi ko makikilala ang lalaking to? Kung halos mamatay na ako sa kaba. 2 linggo na ang nakakalipas. Aniya ni Hara sa isipan, pero napatango na lang siya bilang sagot. Good. Kilala siyang bilyonaryo at lisensyadong piloto sa bansa natin. Sino ba namang hindi makakakilala kay Antonio Zoro de Laria? Tila kinikilig pa ang usal ng ginang. Gusto na lang mapairap ni Hara dahil sa tono ng pananalita ng boss niya. Hindi naman niya nakilala dahil sa bilyonaryo o anuman si Zoro. Nakilala niya lang ito dahil nagpanggap siya bilang apo ng milyonaryang pamilya Manzano. Details lang naman po ang kailangan ko, di ba?
Magiging shallow ang ganoon, Miss Thomas. Mas malakas ang kapit ng promotion mo kung face-to-face interview ang gagawin mo kasama ang bachelor na si Mr. Delaria. Ha? Bachelor? Mukhang hindi nakarating sa madla. Nakasal na ang lalaking to. Siguro dahil sa plano niyang annulment pagkalipas ng 1 taon? Komento ni Hara sa isipan. Wala na po bang ibang pwedeng i-report? Kahit po yung bababa ng bangin o di kaya sisisid sa kailaliman ng dagat. Naging seryoso ang mukha ng ginang at ibinalik ang tingin sa folder na hawak ni Hara. Hindi lang ikaw ang binigyan namin ng folder na yan. Nasa 10 kayong maglalaban sa promotion. It's an opportunity, Miss Thomas. Kaya nasa desisyon mo na kung gusto mo talaga ng promotion o hindi. Tanging interview kay Mr. Delaria ang magpapalago ng career mo. Good luck! Napatango na lang si Hara at nagpasalamat sa kanyang boss bago lumabas ng opisina nito. Saang lupalop ko naman hahanapin ang lalaking to? Huling kita namin ay doon pa sa yate. Napakamot na lang siya sa batok. Teka, may calling card pala siyang binigay sa akin nung nakaraan. In case nga na buntis ako. Tama. Pagkalabas ni Hara sa trabaho, agad niyang hinanap ang calling card ni Zoro. Pero natigilan siya sa isipin na baka ma-misinterpret siya nito. Minaigi niya na lang na pumunta sa mismong opisina nito at doon kausapin. Wala kang appointment. Masungit na tanong ng sekretarya. Wala pero kilala niya ako. Sagot ni Hara. Miss, hindi lang ikaw ang nagsabi niyan. Buhat na magtrabaho ako rito. Reporter ka kaya sure ako na sasabihin mo lahat. Makausap lang ang boss ko. Saglit lang talaga. As in saglit lang. Kahit sabihin mo lang sa kanya yung pangalan ko. Kailangan ko lang talaga siyang makausap. Nagmamakaawang turan ni Hara. Pero tinalikuran lang siya ng sekretarya. Kaya napairap siya. Akala mo naman kung sinong gwapo yung boss mong mahilig. Inis na turan niya nang makalayo ang sekretarya. Mahilig. Natigilan si Hara at dahan-dahang humarap sa pinanggagalingan ng boses. Good afternoon, Mr. Delaria. Hindi ganyan ang tono mo kanina. Sinong mahilig? At bakit ka nandito? Deretsahang tanong nito. Napagagat na lang siya ng ibabang labi bago nagpaskil ng peking ngiti. Gusto ko sanang makausap ka. Kung ayos lang yung private sana. Pinakatitigan ni Zoro si Hara mula ulo hanggang paa. Napansin niyang nangangayayat ito buhat ng huli nilang pagkikita. Kaya naisip niya na baka buntis nga ang kanyang asawa. Napabuntong hininga na lang siya. Sa bahay tayo. Bahay? May opisina ka naman ah. May mga CCTV sa office na connected sa security system. As you know, hindi ako palaging nasa trabaho. Kaya kailangan naka-monitor ang opisina ko. Kung gusto mo ng pribadong usapan, sa bahay ko lang pwede. Sa kotse mo na lang. Mariga, mag-uusap tayo o hindi? Napairap na lang sa ere si Hara at inis na nagbaling ng tingin. Malayo ba yung bahay mo? Hindi sumagot si Zoro at tinalikuran si Hara. Hindi niya mapigilan ang mapangiti dahil sa reaksyon nito. Ilang araw ko rin siyang pinapasundan para lang matiyak na ligtas siya. Tapos, lilitaw na lang siyang bigla sa kumpanya ko na parang nagmamaktol na bata. She is 1 in a billion. Hindi na malaya ni Hara na nakatulog siya sa gitna ng biyahe kaya napaatras siya nang magising na malapit ang mukha ni Zoro sa kanya. Bakit hindi mo ako ginising? Bakit kita gigisingin kung masarap ang tulog mo? Tululawi ka pa nga eh. Seryosong sambit ni Zoro bago lumayo sa kanya. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang labi pero tuyo naman. Panay naman ang tawa ni Zoro nang makita ang ginawa niya. Kung hindi ko lang kailangan ng promotion,
Hindi na talaga ako sasama sa lalaking to. Inis na wika niya sa kanyang sarili at lumabas ng kotse. Hindi na siya nagulat nang makitang malamansyon ng bahay na tinutukoy ni Zoro. Dahil para saan pa kung bilyonaryo ito at may iba pang mana kung pipitsugin lang din ang tirahan nito. Ang tanong, ilang babae na ba ang nadala niya rito? Walang nakatira dito, bukod sa akin. Minsan lang akong umuwi rito dahil may penthouse ako malapit sa kumpanya. Caretaker ang naglilinis dito. 4 na beses sa isang buwan. Turan ni Zoro at pumasok sa loob ng bahay. Di naman ako nagtatanong. Tignan ko palang mukha mo. Alam ko na agad ang naiisip mo. At para linawin ko sa'yo ha, mali ka. Wala ba akong nadadalang babae rito bukod sa'yo? Ganon? E di isipin mo na lang na naniniwala ako sa'yo. Saka, penthouse? May penthouse kang malapit sa kumpanya mo? Kakasabi ko lang. Abnormal ka pala. Bakit mo pa ako dinala dito? Pwede naman pala tayo roon sa penthouse mo. Ang layo-layo pa nito. Mamaya ang mahal ng grab simula rito, pabalik sa apartment ko. Sino may sabi na pwede ka sa penthouse ko? Saka hindi ka makakawi kapag hindi ako kasama. Malayo tayo sa highway. Napamura na lang si Hara at inis na tinitigan si Zoro. May pabor ako na kailangan sa'yo. Napangiti si Zoro at mariin na tinitigan ang kanyang may bahay. Mukhang hindi mo pala ako kakausapin kung wala kang ihilingin. Sa bagay, ikaw lang ang engot na kilala ko. Napupunta pa sa opisina. Imbis na tawagan ng personal number ko na binigay ko naman sa'yo. Hindi na lang inintindi ni Hara ang komento ni Zoro. Ayokong sayangin pa ang oras mo. Dahil alam kong busy kang tao at busy rin ako. Kailangan kitang ma-interview para sa trabaho. Napaangat ang isang kilay ni Zoro dahil hindi iyon ang inaasahan niya. Interview? Di ba fashion ang linya mo? Alanganing napalunok si Hara pero hindi niya pinahalata na nagulat siya sa tanong nito. Graduate ako ng Communication Arts pero hilig ko ang pagdedesenyo. Kaya frontline ang fashion ko para hindi mahalata ang trabahong gusto ko. I see. Hindi halatang talented ka. Mas mukha kang serial killer kaysa sa fashion designer. I'll take that as a compliment. Nakangiting wika ni Hara pero sa totoo nawala ang kaba niya. So, kailan ka pwedeng ma-interview? Kailan nga ba? Tila nag-iisip na turan ni Zoro. Wala. Wala? Anong wala? Kalahating oras lang ang kailangan ko. Kung gusto mo babayaran kita basta pumayag ka lang. Maghihirap ka lang para bayaran ang oras ko, Mrs. Delaria. Pero may naisip akong kapalit ng interview. Ano? Live with me. Laglag ang panga ni Hara na nakatingin kay Zoro. Nauubusan ka na ba ng bed warmer? Kung gusto mo, ihanap kita ng maikakama. Ibigay mo lang yung specific type mo. Kaya kong kumuha ng kahit na sinong babae. Pero may isang babae lang ang nagtanggal ng pagkatakam ko na ikamang ibang babae. To tell you honestly, nasa harap ko siya ngayon at nangihingi ng pabor para sa isang interview. Naubusan na ng pasensya si Hara at inis na napatayo. Aalis na ako. Salamat sa oras. No, wife. Di naman ibig sabihin na titira ka sa akin. Ay magsisex tayo. Okay sa akin kung may sex, pero okay rin kung wala. Gusto ko lang na manatili kang kasama ako. Malambing na wika ni Zoro. Gustong buliwan ni Hara ang kanyang sarili dahil ramdam niya kung paanong lumulukso ang kanyang puso sa simpleng paghawak lang ni Zoro sa kamay niya. Bakit ako mananatili sa bahay mo, Aber? Napangisi si Zoro. Para sa interview, Mrs. Delaria. Akala ni Hara ay gagawin siyang silbidor ni Zoro.
Pero sa makalipas na 1 linggong pananatili niya sa mansyon nito, para siyang naging prinsesa. Wife, tikman mo nga to. Pagtawag ni Zoro sa kanyang asawa. Masarap naman. Napangiti si Zoro at ipinagpatuloy ang paghihiwa ng gulay. This is experimental. Nung nakasama niya ang kanyang asawa sa kanilang unang gabi, alam niyang may nagbago sa pakiramdam niya. Bigla siyang nawalan ng ganas sa ibang babae, pero laging ang asawa niya ang naiisip niya. Hindi pwedeng ako lang ang may gusto sa kanya. Kailangan niya magustuhan niya rin ako bago niya makuha ang interview na hinihingi niya. Hindi kasi ganyan. Dapat itali mo sa kabilang gilid para tumibay ang sanga. Kalmadong wika ni Hara at hinawakan ng kamay ni Zoro para iikot sa bonsai na ginagawa nila. Sa sobrang focus ni Hara sa ginagawa, hindi niya napansin kung paanong humahanga si Zoro sa kanilang ginagawa. Saan mo natutunan to? Part-time nung college. Independent kasi ako. Saka nakita mo naman yung pakikitungo ng mga tiyahin ko sa akin. Halatang di nila ako kilala. Nang napatango si Zoro, ay nakahinga ng maluwag si Hara. Muntika na naman siyang madulas dahil nakakalimutan niyang nagpapanggap lang siya bilang si Lian. Aray ko, napaso na nga ako tapos tatawa ka pa. Inis na sambit ni Hara at pinapaypayan ang kanyang dila. Tingin nga. Lumapit si Zoro kay Hara. Bakit mo kasi biglang sinubo yung pagkain? Kakasabi ko lang na mainit pa. Kasi... Pinutol ni Zoro ang pagitan nila ni Hara at siniil ito ng halik. Kinabig niya ang bewang nito at nilagay pa ang isang kamay sa batok ng kanyang asawa para palalimin ang halik. Parang gusto niyang magdiwang nang maramdamang tumutugon ng halik sa kanya si Hara. Namiss mo ako? Nakangiting wika ni Zoro. Hindi. Sinubukan ni Hara na ihiwalay ang kanyang mukha kay Zoro pero muli siya nitong hinalikan at sa pangalawang pagkakataon, tumugon siya rito. Sino bang niloloko ko? Kaya nga sinusubsob ko ang sarili ko sa trabaho para lang hindi maisip ang lalaking to. Hindi nag-aksaya ng panahon si Zoro na kilalanin ang kanyang asawa. Unti-unting nabubuo ang desisyon niya na huwag nang ituloy ang pag-file ng annulment. Pakiramdam niya ay tama ang naging desisyon ng kanyang ama na magkaroon siya ng arranged marriage. Baby, may investor lang ako na kailangan kitain. Gusto mo bang sumama? Malambing naturan ni Zoro. Hindi na siguro. Uuwi ka naman mamayang gabi, di ba? Ayoko na nga umalis eh. Huwag na lang kaya. Natawa naman si Hara dahil lumalabas na naman ang childish acts ni Zoro. Doble cara ka talaga. Tignan mo tong edited na videos mo. Seryosong seryoso ka pero kapag titignan ka ngayon, mukha kang batang nangihingi ng baon. Only for you, wife. Sagot ni Zoro at yumakap pa kay Hara. Isinubsob nito ang mukha sa dibdib ng dalaga at bahagyang kinagat ang pisngi ng dibdib nito. Zoro, may kailangan kang puntahan. Natatawang saway ni Hara at itinulak ang mukha ng binata. Ayoko na lang umalis. Hindi naman tayo maghihirap kapag di ko nakuha ang investor na yun. Pero posibleng tulong ang investor na makukuha mo kapag nangailangan ka. Saka mas lalakas pa ang reputasyon ng kumpanya mo kung makakakuha ka ng mas maraming investor, di ba? Ayaw mo lang ata akong nasa tabi mo eh. Hindi sa ayaw ko. Pero kumpanya mo yun at kailangan ka doon. Uuwi ka naman eh. Saka may tinatapos rin ako. Paano ako matatapos kung panay ang yakap at halik mo sa akin? Natawa na lang si Zoro dahil tama ang kanyang asawa. Sa huli ay lumabas pa rin ito para kitain ang investor. Kaya nang dumating ang delivery sa bahay ay si Hara na ang tumanggap. Sulat?
Alam ni Hara na hindi niya dapat buksan ang sobre. Pero nang makitang galing iyon sa law firm, bigla siyang kinabahan. Kung tungkol to sa kasal, paniguradong malilintikan ako rito. Agad na pumanhik si Hara sa kanyang silid na tinutulugan at tinawagan ang kaibigan niyang si Lian. Hello, Hara? Kumusta ka? Paunang bungad ni Lian. Hindi ako ayos. Kumusta na ba yung inaayos mo? May sulat na dumating dito, galing sa isang law firm. Lian, natatakot na ako. Baka tahimik lang si Zoro pero nagpapaimbestiga na pala siya. Matatapos na sa Lunes yung papel at makukuha ko na yung pera. Pagkatapos nun, susunduin na kita dyan. Ani Lian. Biglang nakaramdam si Hara ng kakaibang lungkot. Dapat ay masaya siya dahil sigurado na ang promotion niya kapag nagpasa na siya ng interview kay Zoro. Makakabalik na rin siya sa dati niyang buhay at hindi na niya kailangan pang magpanggap bilang asawa ni Zoro. Hello, Hara? Nariyan ka ba? Muling tanong ni Lian sa kabilang linya. Ha? May sinasabi ka? Ang sabi ko, send mo yung address para mapuntahan agad kita. Teka nga, umiiyak ka ba? Anong nangyari, Hara? Sinasaktan ka ba niya? Napailing si Hara kahit hindi naman siya nakikita ng kanyang kaibigan. Hindi. Sinisipon lang ako, Lian. Ayos lang ba kung sa Martes mo nilang ako sunduin? Hindi pwede, Hara. Flight ko na sa Martes eh. Nabanggit ko naman sa'yo na babalik muna ako sa Japan para hindi ako mahanap ng iba naming mga kamag-anak at magtanong sa withdrawals. Kailangan kong isecure yung anak ko bago bumalik sa Pilipinas. Kung gusto mo, sumama ka sa akin dun. May mga kakilala akong pwede kang tulungan sa career path mo bilang reporter. Mag-usap na lang tayo pag nagkita na tayo. Hintayin kita sa Lunes. Tugon ni Hara at ibinaba na ang tawag. Hindi niya mapigilang mapaiyak dahil sa lungkot na nararamdaman. Hindi ko naman talaga siya asawa. Kahit na anong gawin ko, hindi pwedeng manatili ako sa tabi niya. Minsan na nga lang ako magkagusto. Doon pa sa out of reach. Nasanay siya sa queen treatment na binibigay ni Zoro sa halos 2 buwan. Kaya paniguradong maninibago siya kapag wala nang yumayakap at humahalik sa kanya. Sa kabilang banda, hindi niya rin magawang aminin kay Zoro ang lahat dahil panigurado na magagalit ito sa kanya. Baby? Napalingon si Hara sa pintuan at nag-aalalang nakatingin sa kanya si Zoro. Bakit ka umiiyak? Wala. May sulat pala sa'yo. Ipinakita ni Hara ang sobre at base sa ekspresyon ni Zoro, alam niyang pamilyar na iyon sa sulat. Hindi ako makikipag-anal sa'yo kung yun ang iniisip mo. Ani Zoro at tinaplos ang likuran ni Hara. Huwag ka nang umiyak, misis ko. Lalo lang napahagulgol si Hara at parang batang nagpayakap kay Zoro. Nang makatulog si Hara sa pagod kakaiyak, buwaba si Zoro para ayusin ang kakainin nila sa gabihan. Pero hindi niya inaasahan ang bagong dating na bisita. Where's Lian? Tanong ng isang lalaki na may tattoo sa braso. Magkasing tangkad sila ni Zoro at hindi nagkakalayo ang taglay nilang kagwapuhan. Who the hell are you? Walang emosyong tanong ni Zoro. I am Kyle Henry So, ang ama ng anak ni Lian. So get out of my way at hahanapin ko ang mag-ina ko. Matapang na wika nito. Napangisi na lang si Zoro at naiiling sa lalaki. Anak, asawa ko si Lian at sigurado ako na ako ang nakauna sa kanya. Tarantado ka ba? Akong nakauna sa kanya at may anak kami. Sagot ng lalaki. Kung di ka pa lalabas ng bahay, hindi ako magdadalawang isip na barilin ka. Well then, pagkasabi kay Lian, nababawiin ko siya sa asawa niya. Akin siya
at ang anak namin. Pinalnaturan ng lalaki at inilapag pa ang litrato na kung saan may katabi itong babae. Napakunot ang noo ni Zara habang nakatitig sa larawan. Sandali. Ito ang Lian na sinasabi mo? Lian Manzano, yes. Sagot ng estranghero. Mukhang nagkakamali ka. Hindi ganito ang itsura ng asawa ko. Pero Lian Manzano ang pangalan niya. Ginagawa mo ba akong tanga? Tanong ng lalaki. Kanina pa gustong sapakin ni Zoro ang mukha ng trespasser. Pero pinapakalma niya ang sarili. Alang-alang sa natutulog niyang asawa. Isa pa, kilala niya ang lalaking kausap. Ito ang business tycoon ng bansa at ilap din sa madla. Come with me. Paanyaya ni Zoro at tinungo ang silid na tinutulugan ng kanyang asawa. This is Lian Manzano de Laria, my wife. Subukan mong mag-ingay at hindi ako magdadalawang isip na ibaon ang bala ng baril sa sentido mo. Banta niya. Narinig ni Zoro ang mahinang pagmumura ng lalaki bago niya isara ang pintuan ng silid ng kanyang asawa. Hindi siya si Lian. I am sure of that. Naguguluhang turan ng lalaki. What? Sabog ka ba? Kasal kami at Lian Manzano ang pangalan niya sa contract. Napipikong wika ni Zoro. Ay, it makes sense. Mauuna na ako. Pasensya sa abala. I owe you the one. Sambit na lang ng lalaki at nagmamadaling lumabas ng bahay. Naiwan si Zoro na lalo siyang naguluhan sa nangyayari. Bigla niyang naalala ang unang gabi nila ng kanyang asawa sa yate. Ayaw nitong magpatawag sa pangalang Lian. Hindi kaya... Hindi. Imposible. Tatanungin ko na lang siya para malaman ng lahat. Sa asawa ko ako dapat magtiwala at hindi sa barumbadong business tycoon lang. Nagising na lang si Hara na may naglalaro sa kanyang buhok. Napangiti siya nang makitang katabi niya si Zoro. Siya lang talaga ang namimiss ko kapag umaalis ako. Malungkot na naman ang baby ko. Sambit ni Zoro. Hindi. Kumain ka na? Hindi ba? Hinihintay kita. Nakangiting wika ni Zoro. Napangiti na lang din si Hara at sumabay kay Zoro palabas ng kwarto. Kaunting sorpresa para sa asawa ko. Ani Zoro at tinulungang maglagay si Hara ng blindfold. Nang makarating sila sa mini garden, manghang napatitig si Hara sa magandang setup ng dining. May kandila at pulang rosas sa iba't ibang parte. Nagmukha itong romantic table settings. Anong meron? Takang tanong ni Hara at iniisip kung birthday ba ni Lian, pero kakatapos lang ng kaarawan nito. 4th month na rin natin. Hindi kasi natin na i-celebrate yung mga nakaraang buwan. Kaya gusto ko, kahit pa paano, ma-celebrate natin ngayon. Naningkit ang mga mata ni Hara habang nakatitig kay Zoro. Ibig sabihin, yung kaninang pag-alis mo, hindi totoong investor ang kikitain mo? Parang ganun na nga. Nahihiyang tugon ni Zoro. Paano na lang pala kung sumama ako? Natatawang sambit ni Hara. Plan A, kung sumama ka, sa fine dining restaurant tayo. Naka-reserve na yun kaya walang problema. Kaso, busy ka kaya plan B na lang, which is ito. Nanlaki ang mata ni Hara nang maunawaan ang nangyayari. Teka, ibig sabihin, bayad mo na yung sa fine dining? Bakit di mo sinabi sa akin? Eh di sana doon na lang tayo nagpunta para hindi doble gastos. Ay nako, para sanang salitang surprise kung sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mag-alala sa gastos. Ang gusto kong malaman ay kung masaya ka ba kahit ganito lang ang setup. This is more than perfect, Zoro. Naluluhang sambit ni Hara.
Sa tala ng buhay niya ay never pa siyang nagkanobyo. Lahat ng unang beses niya ay naranasan niya kay Zoro at panigurado na mahihirapan siyang makahanap ng lalaking kagaya niya. Ang swerte ng mapapangasawa ni Zoro. Umiiyak ka na naman. Naiiling na sambit ni Zoro at agad na hinagkan ang noo ni Hara. Pupunuin mo ba ng luha ang mansarin natin? Sabihin mo para makikiiyak din ako. Natawa na lang si Hara habang pinupunasan ni Zoro ang mga luha niya. Sa ngayon, ako ang asawa ni Zoro at susulitin ko ang pagiging asawa niya. Masayang nagsalo sina Hara at Zoro sa hapagkainan. Nagkwentuhan pa sila ng iba't ibang bagay na tungkol sa isa't isa. Maya-maya pa ay nilabas ni Zoro ang mga bote ng alak at inumpisahang inumin. Wala sa plano ko ang magkalasiyan kami ng asawa ko. Pero naduduwag din ako malaman na baka nga may hindi siya sinasabi sa akin. Mas mabuting idaan sa boteng usapan ang lahat. Tura ni Zoro sa isipan bago nagsali ng alak sa baso ni Hara. Uy, natatapon mo na yung alak. Nahihilong tura ni Hara. Sabihin mo nga sa akin, bakit ayaw mong Lian ang itawag ko sa'yo? Hindi nakatakas sa paningin niya ang bahagyang pagkagulat sa mata ni Hara. Nasabi ko na ang sagot. Ayoko nang ulitin. Nakakawalong bote na sila ng alak nang hiwain ni Zoro ang cake at ipahid sa leeg ni Hara ang icing. Kumuha naman si Hara ng toppings at inilagay sa abs ni Zoro. Nagkatinginan pa ang dalawa na para bang nag-uusap ang kanilang mga mata. Gusto kita. Muli pala. Hindi kita gusto. Ha? Hindi mo ako gusto? Tila nasasaktang tanong ni Hara. Yumuko si Zoro upang dilaan ng icing sa leeg ni Hara. Mahinang napakagat pa ito sa sensitibong balat sa leeg ni Hara, kaya napaungol ito ng mahina. Hindi kita gusto kasi palagay ko, mahal talaga kita. Inawat niya ang kamay ni Hara na nagtatanggal ng belt niya. Binuhat niya ito papasok ng bahay. Hindi kumakalas si Hara sa labi ni Zoro hanggang sa makapasok sila ng silid. Huli na, nang mamalayang nakahiga na siya sa malambot na kama. You look dashing, baby. Malanding wika ni Hara na kinangiti ni Zoro. Pumaibabaw si Zoro kay Hara bago ito siniil ng halik. Halos nagmamadali pa silang alisin ang damit ng isa't isa, kaya napunit ni Zoro ang t-shirt na suot ni Hara. Pinagsaluhan nila ang magdamag na para bang bago pa rin silang kasal. Mahal din kita, Zoro. Naluluhang sambit ni Hara habang nakatitig sa tulog na binata na nasa kanyang tabi. Hindi mapigilan ni Hara ang kanyang luha na kusang pumapatak sa bawat letra na kanyang naisusulat. She knew it from the start. Naging tanga lang siya dahil hinayaan niyang mahulog siya kay Zoro kahit na alam niya na masasaktan lang siya sa dulo. Hello, Lian? Nasaan ka bang banda? Nandito na ako sa labas ng gate. Humihikbing wika ni Hara. Nagising na lang si Zoro. Nawala na si Hara sa kanyang tabi. Napangiti na lang siya nang maisip na baka nasa ibaba lang ito at naghahanda ng umagahan. Pero nang makita niya ang sobrang natanggap ng kanyang asawa galing sa law office, bigla na lang siyang kinabahan. Lalo lang nangunot ang kanyang noo nang mapansin na may isa pang sulat na katabi nito. Hi, my love. Please know that I am thrilled to be called Mrs. Delaria. Hindi ko alam na ganito pala kasaya ang magkaroon ng asawang dating babaero. Sa loob ng 4 na buwan na nagpapanggap ako, palaging pumapasok sa isip ko na sana ako na lang talaga ang ka-arrange marriage mo. Na sana ako na lang talaga ang pinakasalan mo.
Sorry kung hindi ako nagsabi sa'yo ng totoo. Pero lahat ng pinapakita ko at nararamdaman sa'yo, lahat yun totoo. Sorry for being unfair. Dalangin ko na mahalin ka ng lubos ng susunod na babaeng makakasama mo. At kung sakaling mag-cruise ang landas natin, you can call me Hara. I wish you all the best. Ito ang nabasa ni Zoro sa liham na iniwan ng kinikilala niyang asawa. Hara, sa tingin mo ba, hakayaan ko lang ang lahat ng ito? Inis niyang itinabi ang sulat. Binuksan pa ni Zoro ang sunod na sobreng galing sa lawyer niya. Inaasahan niya na nakadeklara na sa pangalan niya ang ari-arian ng yumao niyang magulang. Kaya laking gulat niya nang mabasang denied ang nakasulat dito. Bukod pa rito, nakalagay na rin na 11 months na lang at mapupunta na ang pera sa foundation na napili ng magulang niya. Dam, saan ka ba nagpunta, Hara? Makalipas ang isang buwan na pananatili ni Hara sa Japan, unti-unti siyang nakakaramdam ng pagbabago sa kanyang katawan. Ang malala pa ay halos hindi na siya makatulog sa kakaisip sa lalaki na hindi naman niya asawa. Kumakain ka pa ba? Inis na tanong ni Lian. Hara, hindi ko in-expect na mamahalin mo siya. Kasi alam ko na hindi ka bastang tinatablan ng maharot na salita. Sorry, Hara. Natawa na lang si Hara at kumuha ng maiinom. Huwag mo akong isipin. Kinakaya pa naman ng salon pastong sama ng loob ko. Puro ka naman biro eh. Lalo lang akong nakokonsensya dahil nakikita kitang ganyan. Saka hindi ka naman gaya sa akin na maharot ng sobra. No boyfriend since birth ka eh. Ang daming dumaan sa iyong lalaki na seryoso sa relasyon, kaya hindi ko magets kung paano ka nahulog kay Delaria. Sabi ni Lian. Paano nga ba? Dahil ba sa magaling siyang humalik? O dahil umpisa pa lang noong makita ko siya sa kasal? Alam kong posible na akong mahulog para sa kanya. Tanong ni Hara sa isipan. Tumayo siya para kumuha ng maiinom ni Lian nang tumunog ang doorbell. Ako nang magbubukas. Where is Lian Manzano? Bruskong tanong ng lalaki. Napatitig si Hara sa lalaking maraming tattoo. Halata sa mukha nito ang gulat nang makita rin siya. There's no Lian Manzano here. Please leave before I call the security. Matapang naturan ni Hara. Yung pizza ba natin yan? Wika ni Lian na nasa likuran na ni Hara. Napamura pa ito nang makitang ngumisi ang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Naguguluhang nakatingin si Hara sa kanyang kaibigan. Napatakip na lang siya ng bibig nang mapagtantong ang lalaking kaharap niya ay ang nakabuntis kay Lian. Sumama ka sa akin o sasama ka sa akin. Yun ang umili yan. Seryosong sambit ng lalaki. Haharang sana si Hara nang humakbang papalapit ang kanyang kaibigan sa lalaki. Bumulong pa ito sa kanya, natatawag ito. Napabuntong hininga na lang siya at naupo sa couch. Hindi ako pwedeng manatili dito dahil hindi naman dito ang buhay ko. Turan ni Hara. Muli niyang naalala kung paano siyang kulitin ni Zoro. Hindi mo siya namimiss, Hara? Kastigo niya sa kanyang sarili. Nang maipasa niya ang interview sa kanilang kumpanya, nag-request siya ng indefinite leave para sumama kay Lian. Natatakot kasi siya na baka bigla na lang siyang ipakulong ni Zoro. Kumusta na kaya siya? May kasama na kaya siyang iba? Ilan kaya ang nakakausap niyang babae ngayon? Napasapo na lang siya sa kanyang noo at pinilig ang kanyang ulo. Ay! Bakit ko ba siya iniisip? Hindi naman nga ako iniisip eh. Baka nga pagkatapos kong umalis, nagliwaliw na yun. Parang tangang iniiyakan ni Hara si Zoro. Ganito pala ma-in love.
Nakakabaliw. Dinownload niya pa ang litrato ni Zorro na pwedeng makuha sa internet. Walang araw na hindi niya pinapanood ang interview niya rito. Kaya halos makabisado niya na kung ano ang sasabihin ni Zorro sa bawat tanong na binigay niya. Kung umuwi na kaya ako ng Pinas, tapos puntahan ko siya. Kaso paano kapag nahuli niya ako? Di tapos na ang maliligayang araw ko. Samantala, nakuha na ni Zorro ang lahat ng files na kailangan niya. Binuhos niya ang 1 buwan sa paghahanap ng impormasyon kay Lian at sa kaibigan nito. Sure kang hindi ka sasama? Baka magsisi ka. Natatawang sambit ni Kenji. Sira ka bang plaka? Umalis ka kung aalis ka. May inaayos pa ako. Inis na sagot ni Zorro. Sus! Akala ko ba pusong bato ka? Mukhang tinamaan ka yata talaga dyan sa babaeng nanloko sa'yo. Pangaasar pa ni Kenji. Kenji, kung wala kang magandang sasabihin, lumayas ka rito sa bahay ko. Napipikong sagot ni Zorro. Pwede mo namang alisin yung sing-sing mo. Kasi binata ka naman pala. Payong pinsan lang ah. Ipaparas mo na yung babae mo para makauwi agad ng Pinas. Hindi yung binababad mo yung sarili mo rito sa bahay mo. Naiiling na wika pa ni Kenji. Payong pinsan lang din. Huwag kang lalapit sa akin kapag tinamaan ka. Sa oras na makita kitang naglasing para sa babae, ako na mismo mag-expose sa'yo sa press. Ani Zorro. Ikaw lang ang kaklose kong pinsan. Kaya wala kang choice kung sakaling mabroken ako. Pero aalis na ako. Marami pang masasayang na oras kapag binabantayan kita. Mukha namang hindi ka magpapakamatay dahil kay Hara. Turan ni Kenji at lumabas ng study room. Napamura na lang si Zorro habang nakatingin sa mga bagay na iniayos niya. He decided to find her. Alam niyang nasa Japan ito kasama si Lian. Wala akong pake sa kaibigan niya. Pero sisiguraduhin ko na sa akin pa rin siya uuwi. Lintik na puso to. Bigla na lang nahulog ng walang pasabi. Huli na nang malaman niyang reporter pala talaga si Hara sa isang channel. Hindi naman siya pamilyar sa mga palabas sa telebisyon dahil mas pinipili niyang mangbabae. Wala rin siyang ideya na hindi totoong tiyahin at tiyuhin ni Lian ang dumalo ng kasal. Kung alam ko lang na may plano pala ang Lian na yun, di sana nakipagkuntsaba na lang ako. Pero kung hindi rin dahil sa kasal, hindi ko makikilala ang babaeng mahal ko. Dakte, Hara, bakit ba di ka pa umuwi? Kukuha na sana si Zorro ng pagkain nang bigla na lang nag-ring ang phone niya. Nangunot pa ang kanyang noo nang makitang walang caller ID. Who is this? Hello? Kailangan ni Hara ang tulong mo. May tumawag sa akin na nasa ospital siya ngayon. Mr. Delaria, walang kasalanan ng best friend ko. Nakikiusap akong… Send mo ang address. Pagpuputol ni Zorro sa babae at ibinaba ang tawag. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na tumungo sa kanyang kotse. I won't let you trick me this time, Hara Lisa. Masakit pa ang ulo ni Hara nang subukan niyang bumangon pero agad siyang napapikit dahil sa sobrang liwanag ng ilaw. Nasaan ba ako? Sa pagkakaalala ko, nasa airport ako kanina bago ako nakaramdam ng hilo at… Hello, Mrs. Delaria? Bati ng doktor. Napangiti na lang si Hara at naupo ng bahagya. Pero hindi nagtagal ang ngiti sa kanyang labi nang makita kung sino ang katabi ng doktor at doon siya napaisip sa itinawag sa kanya nito. Putik na yan. Sa sobrang sanay kong naririnig sa bungangan niya ang Mrs. Delaria, parang natural na lang sa akin ang ganong tawag. Pero anong ginagawa niya rito? Kakasuhan niya ba ako? Paano niya alam na nandito ako? Ayos ka lang ba, Mrs. Delaria? Hindi po ako Mukhang di pa siya masyadong maayos, Dok.
Baka nahihilo pa ang asawa ko. Pagpuputol ni Zoro sa sasabihin ni Hara, muling napatingin ng doktor sa hawak na chart at tinitigan si Hara. Based naman sa vital signs mo, okay ka naman. Hindi naman masama ang pagkakabagsak mo dahil nasa upuan ka naman daw nung nahimatay ka. Kaya masisigurado nating safe ang baby mo. Nagkatinginan sina Hara at Zoro. Baby, Balik tanong ni Zoro at tinignan si Hara na nag-iwas ng tingin sa kanya. 6 weeks na ang batang dinadala ng misis mo, Antonio. Is it supposed to be a surprise, Haralisa? Nakangiting tanong ng doktor at nang hindi sumagot ang babae, ay natawa ito. I'm sorry, Mrs. Delaria. Mukhang kailangan niyong mag-usap kaya mauuna na ako. Palabas na ang doktor nang may maalala si Zoro. Dok, safe bang baby? Kahit magkaroon ng intercourse? Hindi naman maalog ang ulo ng anak ko kung sakaling magsisex kami. Napaawang ang labi ni Hara sa kanyang narinig at halos gusto niya nang mapalunok sa lupa nang tumawa ang doktor. Kailangan mo ba talagang itanong yan? Inis na sambit niya. It is safe until her 5 to 6 months. Pero para mas mainam, dumiretso kayo sa OB mamaya. May iba pa ba kayong concerns? Wala na, Dok. Salamat. Sagot ni Zoro at lumapit sa direksyon ni Hara. Napalunok si Hara ng ilang ulit nang makita kung gaanong kagalit sa kanya si Zoro. Magpapaliwanag ako. Wala akong balak na itago sa iyo ang... Kinuha ni Zoro ang pagkakataon para halikan si Hara. Halos panggigilan niya ang labi nito sa sobrang inis na nararamdaman. Hinintay niyang tumugon sa halik si Hara bago siya pumaibabaw rito. Alam mo ba kung gaano ako kagalit sa'yo? Hindi ko naman alam na aabot sa ganon. Saka kung iniisip mong magtatago ako habang buhay, mali ka. Hindi yun. Tinanong pa kita kung may gusto ka ba sa akin. Ang sabi mo, wala. Inulit ko ang tanong pero sabi mo, nagsasabi ka ng totoo. Pero alam mo, kung ano ang mas masakit. Yung iniwan mo na lang ako ng basta. Kasi alam kong magagalit ka sa akin. Natatakot lang din ako. Ginawa mo yung mga bagay na yun dahil akala mo mag-asawa tayo. Kinuha ko yung tsansa para maramdaman ng pag-aalaga mo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na kung kay Lian talaga ako ikasal, hindi ko magagawa ang mga bagay na nagawa ko sa'yo. Alam mo, ang ganda mo. Pero minsan, engot ka. Handa ako magpa-annulled kung di ikaw ang nakasama ko. Pero dahil akala ko, Lian Manzano ang pangalan mo, kaya hindi ako nag-file ng annulment. Sorry. Sinubukan ko namang sabihin sa'yo pero naduwag ako. Naisip kong nagawa mo lang lahat kasi hindi ka pa nagsasawa sa akin. Napahila mo si Zoro ng kanyang muka at inis na napatingin kay Hara. Nangunot naman ang noo ni Hara nang maramdaman ang umbok sa ibaba. Zoro, bakit? Huwag mong isipin yan at tumingin ka sa akin bago ko makalimutan na nakahimatay ka at kailangan mo ng pahinga ngayon. Hindi pinansin ni Hara ang sinabi sa kanya ng binata. Nakumpirma niya lang na mahal siya nito dahil sa kabila ng pagkakamali niya ay tinanggap pa rin siya ni Zoro. Magagalit ka pa rin ba? Turan nito at ibinaba ang kanyang kamay papunta sa sinturon ni Zoro. Lalo lang nagliyab ang mata nito sa kanya at muli siyang siniil ng halik. Mabilis niya itong tinugon at sinabayan ng bawat galaw ng binata. Gusto ko lang ipaalala na naiinis pa rin ako sa'yo. Parang batang sambit ni Zoro na iginatawa ni Hara. Pagkalabas ni Hara sa ospital, iniuwi siya ni Zoro sa mansyon nito. Ang akala pa ni Hara ay siya ang dapat manuyo kay Zoro, pero lahat ay ginagawa nito para lang manatili siya sa poder ng binata. Sa nakalipas na 2 buwan,
hindi nagbago ang pakikitungo ni Zoro. Palagi pa rin niyang pinapakita kung gaano niya kamahal si Hara. Sabi ko na ngang ako nang gagawa dito eh. Ani Zoro at kinuha ang tinutuping damit ni Hara. Kaya ko naman na kasi. Maktol ng dalaga pero hindi siya hinayaan ni Zoro. Ano bang palagay mo sa akin ha, baldado? Hindi, pero ayoko mapagod ka. Ayaw mo papagod pero halos gabi-gabi. Nakadikit ka na sa akin. Namayani ang malakas na halakhak ni Zoro sa buong silid. Dahil sa pananabik niya kay Hara, para na silang ma-schedule sa bawat gabing umuuwi siya. Nakausap ko na si Lian. Sabi ko bukas na lang ng hapon ang punta natin. Pag-iiba ni Hara ng usapan. Ano ba kasi yung pupuntahan natin? Bakit kailangan pa natin ng driver? Kaya ko namang magmaneho. Wika ni Zoro bago nilagay sa cabinet ang damit nila ni Hara. Double date, pero surprise sana kung di ka lang matanong. Agad namang nahimigan ni Zoro ang lungkot sa tinig ni Hara, kaya niyakap niya ito at pinatakan ng halik sa labi. Sorry na baby. Natatakot lang naman ako. Sinabi ko na ngang hindi ko na yun uulitin, di ba? Saka nag-usap naman na tayo tungkol sa pagtatrabaho at iba pa. Ano bang kinakatakot mo? Kalmadong turan ni Hara. Nalaman ni Hara na ang tungkol sa kondisyon ng mana ni Zoro noong makausap niya ang pinsan nito. Hindi naalis sa kanya ang pag-aalala dahil sa pinagdadaanan ni Zoro noong naghiwalay sila. Samantalang iniisipan niya ito ng masama. Kaya hindi naman masamang bumawi sa kanya, di ba? Kung kaya niyang magbigay ng ganoong klaseng effort sa akin, bakit naman hindi ko gagawin sa kanya iyon? Inabot ni Hara ang blindfold kay Zoro bago pa ito makababa ng sakyan. Naririnig ng binata ang paborito niyang kanta pero hindi siya nagtanong kay Hara. Hinayaan niya ito sa kung ano ang gusto nito. Pwede mo nang alisin ang blindfold. Wika ni Hara. Pagkaalis ni Zoro ng blindfold, namangha siyang nakatingin sa paligid. Nasa bungad sila ng simbahan na napapalibutan ng mga bulaklak. Walang ibang tao, kundi sila lang ni Hara. Ito yung simbahan kung saan kami nagkita. Pero ang kaibahan lang, tanging kami lang ang tao sa loob. Liban kina Lian, Kenji, mga sakristan at pari. Komento ni Zoro sa kanyang isipan. Sinabi ko noon na papaligayahin kita at mamahalin habang buhay. Pero dahil sa kakaibang sitwasyon nating dalawa, akala ko hindi ko na mapapanindigan ang pabirong pangakong yun. Natatakot akong mapamahal sa'yo kasi babaero ka at mapaglaro. Pero habang tumatagal, nakikilala ko kung sino ka talaga. Lumuluhang turan ni Hara. Pinunasan ni Zoro ang pisngi ni Hara at niyakap ito. Hara, huwag kang umiyak. Hindi ko nahahayaan na magkahiwalay pa tayo. Napangiti lang si Hara at lumayo sa binata. Kung ganon, sagutin mo ang tanong ko. Nagulat si Zoro nang lumuhod si Hara at naglabas ng singsing. Will you be my better half and make me the happiest woman alive? Antonio Zoro de Laria. Ilang beses nagmura si Zoro kaya tumikhim ng malakas ang pari. Agad na inalalaya ni Zoro ang dalaga patayo at naiiling na niyakap ito. Ay, ako dapat ang gumagawa nito eh. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Nakalabing sambit ni Hara. Ikaw ang tanging reyna ng buhay ko at walang ibang babae ang maaaring pumalit sa'yo. Ikaw lang ang mamahalin ko dahil pinipili ka palagi ng puso ko. Nakangiting sagot ni Zoro. Masayang sinuot ni Hara ang singsing sa binata at dinala ito sa harap ng altar. Hindi nagmamaliw ang ngiti ni Zoro nang dahil sa sorpresa sa kanya ni Hara.
Kahit na ang totoo ay gusto niyang pakasalan ito buhat ng magkasama sila. Pero dahil ayaw niyang isipin ni Hara na gagamitin niya lang ito para sa mana, nagdesisyon siyang tapusin ang 9 na buwan. Ready ka na? Tanong ni Hara. Umpisa pa lang. Handa na ako para sa'yo, misis ko. Ani Zoro at kinindatan ang dalaga. Muling naganap ang seremonya. Mas nakaramdam si Hara at Zoro ng senseridad, gayong sila na lang ang magkasama. Lahat ng pangakong binitawan nila ay sumpa para sa isa't isa, na handa nilang subukin sa loob ng pagsasama. Patunay na ang Panginoon ang siyang nakakaalam ng lahat. Dalangin ko na tunay ang inyong intensyon sa isa't isa. Kapayapaan at pagmamahalan ang sinasagisag ng singsing, pangkasal. Kaya nawa, maging isa kayo hanggang sa dulo. Ang basbas ay nagmumula sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sina Antonio Zoro de Laria at Haralisa Thomas de Laria ay ganap ng mag-asawa. You may now kiss the bride. Nakangiting wika ng pari. Maingat na kinabig ni Zoro ang kanyang asawa at siniil ito ng halik. Kung noon ay puros panunukso ang ibinibigay niya, ngayon naman ay punong-puno na ito ng pagmamahal at pagiging totoo. Mahal na mahal kita, Haralisa. Ikaw at ikaw lang. Mahal din kita ng sobra, Zoro. Masaya akong ikaw ang makakasama ko habang buhay. Makalipas ang ilang buwan, nailabas ni Hara ang 3 malulusog na supling. Palitan ng ginawang pag-aalaga ng mag-asawa upang masubaybayan ang bawat sandali ng mga sanggol. Hara, mahal ko. Matagal ka pa ba? Mahinang turan ni Zoro. Sandali na lang. Lumabas si Hara na nakasuot ng nightgown na regalo sa kanya ni Zoro. Wow, sobrang ganda mo. Sobrang sexy. At sobrang mahal kita. Hindi nagsayang ng sandali si Zoro at agad na binuhat ang kanyang asawa papuntang kama. Nanganak ka ba talaga? Bakit wala man lang nagbago sa'yo? Bukod sa lalo kang gumanda. Napangiti na lang si Hara dahil araw-araw niyang naririnig kay Zoro ang mga komentong iyon. Anong pinagsasabi mo? Nagkaroon na nga ako ng stretch marks, tapos tumaba pa ako dahil sa pagbubuntis. Sasabihin mo bang ang sexy at ang ganda ko? Misis ko, ano man ang mapansin mo sa sarili mo. Para sa akin, ikaw ang Diyosa ng buhay ko. Isipin mo, nagawa mo akong patinuin at niregaluhan mo pa ako ng anak. Sobrang tanga ko na lang kung di ko makikita ang lahat ng sakripisyo mo. Paano kung mangitim ang singit ko? Walang problema, kasi ikaw pa rin naman ang Hara ko. Pero kung gusto mong paputiin yan, handa ako magbenta ng eroplano para sa'yo. Natawa na lang si Hara at tinawid ang pagitan nilang mag-asawa. Ang ipinagdasal lang ni Hara noon ay makaranas siya ng pagmamahal. Kaya laking pasasalamat niya nang dumating si Zoro at hinigitan ang lahat ng naiisip niya. Maybe they are not perfect couple, but their love is beyond perfection. Wakas.